So hello no, ngayon no, ito ay pag-usapan natin tungkol sa diferensya mismo ng pagiging follower and believer. Ang believer, ito yung mga tao na naniniwala lamang sila kay Kristo, pero hindi sumusunod sa kalooban nito. Hindi sumusunod sa mga salita na nakasulat dito. Kaya nga 'di ba sinabi ng ating Panginoon si Kristo doon sa mga tao na believer lamang pero hindi nagiging kanyang follower. 'Di ba ang sabi ng ating Panginoon si Kristo, 'di ba? Bakit kayo tawag ng tawag sa akin na Panginoon, Panginoon? Kung hindi naman kayo sumusunod sa aking mga utos sa inyo. So, yun yung mga tao na naniniwala lang sila kay Kristo. Pero hindi sila sumusunod kay Kristo. Naniniwala nga sila sa Diyos, pero hindi sila naniniwala or namumuhay sa Diyos. Maraming mga tao niyan ngayon, mga Kristiyano, na kunwari, makikita mo sila na naglilingkod sa Diyos, sumasampalataya sa Diyos, doon sa loob ng simbahan. Makikita mo sila ang pagiging banal nila. Pero paglabas, balik sa dating gawi, paninira sa kapwa, chismisan, or ano pa man ang laging ginagawa. Kumbaga yung mga gawain nila is kung ano man yung ayaw ng Panginoon, is yun pa rin yung ginagawa nila. So ito yung mga believer na maraming mga tao na gumagawa ngayon, mga hypocrites, kumbaga. No? So reject hypocrisy. Kasi lagi nating tatandaan, ang Panginoon, hindi niya gusto ang hypocrisy. So ang pagiging follower naman, ito yung mga tao na not only follower, kundi believer also, di ba? Ito yung mga tao na namumuhay sa kalooban ng Diyos, namumuhay sa kanyang salita, namumuhay sa kanyang utos, sa kanyang kalooban. Ito yung mga tao na sa paningin ng Panginoon, ito mga tao dito ay banal. Kasi nga sinabi dito sa kasulatan, di ba? Be holy, for I am holy. Yan ang sinabi dito. Not only believer, kundi sumusunod sila kung ano man yung inuutos sa kanila ng ating Panginoon. Unlike sa believer lamang. Ayon nga doon, sinasabi ni Santiago, kung mayroon kang paniniwala, wala ka namang gawa, wala ring kwenta. So itong mga taong ito, may paniniwala at may gawa. Naniniwala sila sa Panginoon, sumasampalataya sila sa Panginoon, at gumagawa at ginagawa rin nila kung ano man yung pananampalataya nila sa ating Panginoon. Ginagawa rin nila. Kung saan, sa paningin ng Panginoon, sila ay kinalulugdan. Di ba sabi ng Panginoon doon sa sulat ni Malakayas, sa panahon na yon, magiging akin sila. Magiging anak sila ng Diyos pagdating ng araw. Di ba ang sabi ng ating Panginoon between believer and follower, doon sa mga tao na sumasampalataya at sa mga hindi sumasampalataya, ang warning ng Panginoon, sabi nito, ganito, doon sa sulat ni Malakayas, sabi ng ating Panginoon, makikita nyo ang pagkakaiba sa mga taong sumasampalataya sa akin at sa mga hindi sumasampalataya sa akin, sa mga taong naglilingkod sa akin o sa mga taong hindi naglilingkod sa akin. Yun ang sinabi ng ating Panginoon. So makikita mo ang diferensya ng dalawang ito. Malaki ang diferensya. So saan kanyan? Being a believer only or believer and a follower to our Christ Jesus. So maraming gumagawa rin yan ngayon. So ditong pagiging follower ng ating Panginoon sa Kristo, sumusunod sa ating Panginoon sa Kristo, kunti lamang at iilan lamang ang tao na gumagawa niyan. Katulad din sa sinabi niya na kung dadaan ka sa isang daan, dumaan ka doon sa isang mahigpit na daan. Kasi nga yung malawak at malapad na daan, maraming mga tao doon ang nakadaan. Ano bang sinasabi dito sa believer? Maraming mga tao doon na sinasabi ng ating Panginoong Kristo, di ba? Nung sabi nila, Panginoon, Panginoon, no, na dito sa verse na ito, dito sa sulat no ng Lucas chapter 13 verse 24 to 30. Dito sa sinabi dito sa 25, yung mga tao doon kumakatok sila sa Panginoon, ganito ganyan. At sinabi ng mga tao dito sa 26, kumain kami at uminom kasama mo at doon kami sa aming lungsod noong ikaw ay nagturo. Pero anong sabi ng ating Panginoong sa Kristo, di ba? Umalis kayo mga makasalanan, hindi ko kayo kilala. So ganun ang mangyayari. So yun yung mga tao na believer lamang, hindi follower. Yung mga tao na yun,
kumain sila kasama ng Panginoon, uminom sila kasama ng Panginoon, at doon sila sa lungsod na yun, or kasama sila ng Panginoon noong nagturo ang ating Panginoon or nangaral sa salita ng Panginoon. Pero hindi sila nagiging follower ni Kristo. Kasi alam ng Diyos kung ano ang bawat puso natin. Kaya itong mga taong ito ay hindi talaga nakakapasok sa kaharian ng Diyos. According dito sa Lucas chapter 13, 24 to 30, na marami ang mahuli. At marami ang nahuli ngayon na mauuna. At may nauna na nahuli. So ito ang mangyayari. So ito ang diferensya ng believer at saka pagiging follower. So mag-ingat po tayo. No, so hanggang dito na lang. No, maraming salamat din. God bless everyone. Amen.